bank account hindi maitatago kapag ka-impeachment process at ang isang impeachable official ay pinagdududahan kung saan at merong mga kayamanang hindi na idideklara. Kahit merong bank secrecy law ay hindi daw pwedeng gamitin yon o pagtaguan. Naku, eto, pakinggan nyo itong balitang ito, matindi. So maging aral ito sa lahat ng mga impeachable official na may mga kayamanang akala pwedeng itago. Hindi pala sa lahat ng oras ay protektado kayo ng batas. Ito yun, oh. Jiggy, ayon sa House Committee on Justice, hindi sakop ng bank secrecy law ang impeachment proceeding. So yes, pwede po nga busisiin ang bank accounts ni VP Sara. Isa nga sa mga inilatag na grounds sa impeachment complaint yung biglang paglobo umano ng mga ari-arian ng vice. Ayon nga kay Congressman Terry Ridon, mula po 18 million pesos daw noong 2008 naging 88.5 million pesos na ito noong 2024. Yung bank secrecy law po kasi ay yung nagpoprotekta sa detalye ng bank deposits ng isang individual. Ibig sabihin, hindi po maaaring basta-basta ibunyag ang eksaktong laman ng bank account, account number, o yung mga transaksyon sa bangko nang walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Pero meron po exceptions dito at gaya nga po yan ng impeachment. Pero Jiggy, paglilinaw ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luiso, pwede lang pong buksan yung bank accounts kung magmomosyon ang mga complainant na ipasabina para makuha po yung mga dokumento. Narito ang pahayag ni Congresswoman Luistro. There are complainants. If they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces teko, that is with regards to the relevant documents, no? And even add testificant to the attendance of significant witnesses, we will be acting on their motion. Ayun. So, malinaw. Malinaw po. Siguradong gagawin nyo ng mga complainant na mag-file ng motion para din nga sa pagbukas ng mga bank account. At merong authority, naulit ko ang Committee on Justice. Buksan ito at mababaliwala pansamantala yung bank secrecy law. Yung po yung kasi yung batas na ang private account ay hindi pwedeng basta-basta buksan at malaman ng iba, tao o ng kahit na sino. Ganun pong katindi yun. Alam ba nyo sa mga bank record, kahit asawa, hindi mo pwedeng pabuksan yung account ng asawa mo o kahit anak mo kung walang approval yung nakapangalan sa bangko. Yan ay pinangangalagaan ng lahat ng bangko. Ang pinapayagan lang na magbukas ng account ay yung mismong nakapangalan doon sa account record. Ganun po kasimple. Para malaman nyo, inulit ko, kahit mag-asawa kayo, pero yung nakapangalan doon sa bangko, yung asawa mo lang, halimbawa yung lalaki lang ang nakapangalan doon sa pangalan ng lalaki doon sa bangko, yung asawa pag nagpunta ron, kahit maglupasay yung asawa, hindi bubuksan yung account. Kasi labag yun sa batas. Hanggat walang approval yung may-ari. Pero dito sa isyong ito, kasi impeachment ito, di umano, mayroong mga posibleng tinatagong account, kaduda-dudang account, kasama sa betrayal of public trust, ay may kapangyarihan ng Justice Committee na sabihan yung bangko, hop, ilabas niyo yan. Kailangan namin malaman kung ano ang totoo. May account ba dyan o wala? Magkano ang laman ng account? Sino ang nakapangalan sa mga account na yan? Ganon pong kasensitive yan. Hindi lahat ng oras ay makapagtatago sa bank secrecy law. Lalo na po yung mga impeachable official. Ayan. Pero, don't panic kung kayo naman po ay pangkaraniwang empleyado ng gobyerno, pribadong sektor, lalo sa gobyerno, abay hindi naman kayo, anong tawag dito, hindi po kayo impeachable official, malaya kayong makapagtatago at protektado ng bank secrecy law. Ayun yun. Okay? Maliban po kung halimbawa naman kayo ay nagkaroon ng kaso, mayroon ding korupsyon, tapos sa korte, hiniling ng korte na i-waive yan at pakiusapan yung korte at may basihan para din ilabas, ibang issue, court order. Pero itong impeachment, hindi ito korte. Pero meron silang authority bilang impeachment, bahagi ng impeachment process
buksan ang account. Magkaiba ang impeachment process kaysa sa mga criminal cases sa korte. Magkaiba po yan. Pag merong bank account na dapat buksan sa isang akusado kapag ka merong trials ng mga criminal cases at iba pa, base yan ho sa ground. Bago mag-issue ang judge or justice na i-waive yung secrecy bank, secrecy law para mabuksan ang account. Pag court order, ibang issue. Pero ito nga inulit ko, ang chairman ng committee at ang Committee on Justice o ang Kongreso at Senado, hindi sila korte, pero merong authority na yan po ay buksan at hilingin sa bangko. Hindi makakatangi ang bangko kasi impeachment process ang pinag-uusapan dito. Napakahalaga po kasi yung betrayal of public trust. Paano patunayan yan? At pag napatunayan, napakabigat na kasalanan yan. Napakabigat ng kaparusahan yan. Tanggal ka sa posisyon kahit presidente ka, tanggal ka sa posisyon kahit vice president ka, o kahit sino ka. Kahit chief justice ka, tanggal ka. Pag napatunayan ng betrayal of public trust. At bawal nang pumasok, bawal nang ihalal o tumanggap ka ng kahit na anong posisyon sa gobyerno habang buhay. Ganun po ang kaparusahan kasi napatunayan yung kawalan ng tiwala, sinira yung tiwala ng taong bayan sa iyo bilang opisyal. Ganun po ang ibig sabihin ng betrayal of public trust. Kawalan ng tiwala. Nawalan sa iyo ang tiwala. Kaya dapat kang tanggalin, dapat kang ipagbawal na humawak ng anumang posisyon na involve ang pera ng bayan kasi napatunayan sa betrayal of public trust. Yun po ang ibig sabihin, pagka-conviction, guilty after trial. Ibang-iba yan, walang kulong. Tanggal sa posisyon. Tanggal sa lahat ng posisyon. Hindi ka na makabalik. Hindi katulad ng criminal case sa ating korte. Kulong habang buhay, kulong ng 10 taon, conforme kung ano maging kaparusahan ng batas. Ibang-iba ang korte at ang impeachment process. Ayan. Idilitin ko lang kahit alam nyo para lang ho naiintindihan. Kasi marami hindi naman marami, meron ho talagang kahit alam, binabaluktot ang istorya at pinapaninilin lang ang tao. Hindi tayo ganun. Pilit kong gagawin at ipapaliwanag nagsabot ng ating kakayanan. Iba ang kapangyarihan ng Kongreso at Senado sa ganitong issue. Walang harassment, issue lang, ebidensya lang, managot ang dapat managot. Kahit sino pa. Ganun po yun. Okay? Kaya labanan ng ebidensya at testigo sa impeachment process. Labanan din ng testigo at ebidensya sa korte kapag may mga trial. Yan ang importante, trial, due process. Hindi na pwedeng bumalik at huwag na tayong bumalik sa walang pagpapatupad ng batas. Yung tumba rito, patay dito, patay doon, tukhang doon, hindi ho yun mababalik na. Labag yan sa batas. Human rights violation, crime against humanity pagdating sa ICC. Hindi ho yun tama na proseso. Ang batas, ang ibabaw, merong due process. Bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng merong kinalaman at wala mang kinalaman. Please like and share.